Okay, mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Mag-aharal tayo, hindi ho pang agmayabang, hindi po. Kung hindi magpalakasan tayo sa ating kalagayan bilang tao, sapagkat tayong mga tao po, tanggapin nyo man at hindi, meron po tayong spirituality. Kung paano meron tayong physical, meron tayong spirituality. O, tatandaan nyo po yan. Ngayon, ang ating titignan sa Bible, yung salitang Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo. Kung inyo pong mapapasin, may sulat si Pablo, may sulat ang mga ibang apostol, ha? Pero si Pablo po, siya po ay tinalaga ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, para mangaral sa mga Entil. Ibig sabihin ng Entil po, labas ng Israel, ang tawag sa kanila, Entil. Po, Entil. Bawa tayo, Pilipino tayo. O sa Philippines, malayo tayo sa Israel, labas tayo ng Israel. Kaya Entil tayo ngayon. Ang sabi po ng Biblia, tignan natin ano itong nakasulat sa, tignan po natin ano, binuksan ko lang ano. Meron tayong hawak na Biblia, manipis lang ano, New Testament. Meron dito nakalagay, sa chapter 2 and 39. Gawa chapter 2 verse 39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Ang tinutukoy po ni Pedro dito sa mga Hudyong Israelita. Sila po kasi yung pinangakuhan. Ano po, ng tagapagligtas. Kaya sabi ni si Peter, o San Pedro, sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tawagin ng Panginoon Diyos. Yan. Yung sa bawat malayo, ito na po yung nasa labas ng Israel. So ang pangako po, hindi lang po sa mga Israel, kundi yung nasa malayo. Tinutukoy naman po yung labas ng Israel. Bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa pagkakataon nito ng Ebanghelyo upang patuloy pa pong lumakas ang aming pananampalataya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maliwanag po sa inyo, tinutukoy niya mga Israel. Kasi panahon na pong Pentecostes, ang nangangaral po si Pedro. Tandaan niyo po, si Pedro po ay isang Hudyo at ang mga kausap niya ay mga Hudyo. Po, kasi tignan nga natin yung may nagtanong sa kanya Ito sa 36. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross, siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kita nyo? Israel. Kaya yung mga Israelita ang kausap ni Pedro. Pero ang sabi niya, sa inyo at inyong mga anak ang pangako at sa malayo. Ngayon, yung sinabing malayo, labas ng Israel po yun. Ngayon, ang nakalagay, pasilin niyo yung malayo at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tawagin ng Panginoon Diyos. Ngayon,
Paano ba nananawagan ng Diyos? Dito po sa chapter, tignan natin sa Thessalonica, chap 2:14. Tignan natin. Sa ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Yesukristo. Sabi ni Pablo, ay tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Ibig sabihin mabuting balita, salita ng Panginoon Diyos, o good news, na ipinahayag namin sa inyo. Ipinahayag namin, sabi ni Pablo. Sa pangangaral ni Pablo, kapag ikaw ay isa ka sa mga nakikinig sa kanya at nagiging seryoso ka, ibig sabihin, tinatawagan ka ng Diyos. Ang pagtawag kasi ng Diyos, hindi gaya ng, halimbawa, may kapatid ka, kagaya ko, pangalan ko, Manny, may kapatid ako, halimbawa, ang pangalan niya, Manuel. Oy, Manuel, halika nga rito. Hindi po ganon. Ang ginagamit na pantawag ng Panginoon Diyos, walang iba, kundi yung mabuting balita o salita ng Panginoon Diyos. Bawa, may nangangaral, nakikinig ka, pinapapasok mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng sa sarili mo. Iba pakiramdam eh. Nakakaramdam ka ngayon na tinatawagan ka ng Diyos. Dahil sa naririnig mong ebanghelyo. Kaya sinasabi ni Pablo, anong sabi niya? Tinawag kayo. Ibig sabihin, marami itong pinapangaralan ni Pablo ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Yung mabuting balitang ipinapahayag ni Pablo, hindi galing kay Pablo yun. Tignan natin. Yung testimony ni Pablo, hindi po galing sa kanya yan kundi ang sabi niya, ang kanyang aral ay Galatia chapter 1 verse 11 and 12. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting balita ipinangangaral ko. Mabuting balita, salita ng Panginoon, salita ng Diyos. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro sa akin ng tao. Si Yesukristo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya yung pangangaral ni Apostol Pablo, wala siyang ibang pinangangaral, kundi yung tinuro ni Yesus sa kanya. Kaya yung salita ni Pablo rito, hindi nagmula sa kanya. Kaya yung iba kasi nagkakaroon sila ng problema rito eh. Especially do sa mga ibang religion. Basahin natin muli yung ikalawang Thessalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Yun ang kinukwestiyon nila. Kita nyo na? Yung pinapangaral ni Pablo galing sa kanya. Anong nakalagay? Ipinahayag namin sa inyo.
Dahil hindi po sila naniniwala kay Pablo bilang apostol ni Jesus. Ganun na lang po kung lahitin nila si Pablo. Usually, sabi nga nila kay Pablo si Pablo, sa sinungaling yan Nangangaral siya, ipinahayag ko. Lalabas, aral ni Pablo yan. Hindi po. Kaya sinabing ipinahayag namin sa inyo. Ano ba nakalagay? Ipinahayag namin sa inyo. Yung ipinahayag niya, hindi galing sa kanya yun. Yun mismo ay sinabi ni Jesus sa kanya. Kaya yung kanyang testimony sa Galatian, hindi tinuro ng tao sa akin yan, sabi niya. Nininumang tao. Kundi ang nagturo sa akin, napakaliwanag Kanya lang, siyempre, hindi ka naniniwala kay Pablo, hindi ka naman talaga maniniwala sa sinasabi niya. Kaya, pag nakakita kang dahilan, yun ang gagawin mo. Kung anong sabi niya, Galatia, chapter 1, verse 11 and 12. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting balitang ipinangaral ko. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Yung ipinahayag ni Jesus Christ kay Pablo, yun ang sinasabi ni Pablo. Wala pong iba. Kaya, yung mga, siyempre, dahil hindi sila naniniwala kay Pablo, tinatulala, hanap sila ng butas upang sumbatan si Pablo. Ang mahirap po, ito lang ito. Sabi nila, ang Biblia daw, pinipintasan nila. Pero nakapagtataka sa kanila sa social media, gumagamit din sila ng talata ng Biblia. Kaya minsan sabi ko nga sa kanila o kung may problema palang Biblia, alin Biblia ang tama ka ako sa kanila? Kasi napapansin ko ako, nagpo-post din naman kayong mula sa Biblia. Kung gano'n ka, kung hindi kayo naniniwala sa sulat ng Biblia, bakit nyo pinopost yan? Ba't hindi nyo i-post yung sarili ninyong libro? Yun pala, ang intention pala nila, upang sirain si Pablo. Kaso mo, maliwanag naman na sabi ni Pablo, hindi turo sa akin ng tao yan. Si Jesus mismo nagpahayag sa akin yan. Kaya kung sinabi man ni Pablo na ipinahayag ko sa inyo yung mabuting balita, siya kasi nagsasalita Alang naman sabi, ipinahayag ni ganito. Hindi naman po pwede yun. Hindi naman, halimbawa, ako si Pablo, meron akong katabi. Halimbawa, pangalan niya, Diego. Ipinahayag ni Diego. Si Diego ba nagtuturo? Hindi naman Kaya sinabi ni Pablo, ipinahayag ko o ipinahayag namin. Kasi nga po, ang aral ng mga apostol na sa Biblia, lahat yan galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tawagin yan, Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kanya lang dahil hindi nga sila naniniwala. At ang paniwala nila, si Apostol Pablo ay isang manloloko, isang sinungaling. Paniniwalaan po ba yung sulat niya? Hindi na. Kaya sabi ko, di lang kayo naniniwala, kaya kayo ganyan ka. Napakahirap talaga po, Siyempre, hindi sila naniniwala sa Biblia, wala magagawa. Yan. So, paano daw nananawagan ng Diyos? Hindi ka tatawagan sa iyong pangalan. Tatawagin ka sa pamamagitan ng pangangaral. Tingnan pa natin ang sulat ni Pablo. Sa Roma, ano nakalagay naman dito? Chapter 10, verse 17. Ang sabi ni Pablo,
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Paano mo makakamtan yung pananampalataya mo sa Diyos? Sa pamamagitan ng pakikinig, sabi ni Pablo. At makakapaginig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya si Pablo, ang pinangangaral niya si Kristo po, walang iba. Kaya pag pinakinggan mo si Pablo, lahat ng ngaral ni Pablo ay walang iba kundi si Jesus. Kaya hindi ka magkakamali. Kaya kung naniniwala kayo kay Pablo, tanggapin niyo po yung sulat niya. Ano pa nakalagay? Ito po sa unang Korinto, chapter 1, verse 21. Tingnan natin na sabi ni Pablo. Sapagkat tayo sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Yun na naman, aming pinangangaral. O si Pablo na naman yan. No? Anong sabi niya? Mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinapalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. 22. Ang mga Hudyo humihingi ng kababalagang bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. 23. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo na ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Entil. 24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, ayan na, maging Hudyo o maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen. Yan. Sa mga tinawag, yung kasalukuyan nangangaral si Pablo is about Jesus. Ayan ang pinangangaral niya si Jesus, yung napako sa cross. Wala naman po siya pinangangaral na iba. Kung ano man yung inabot ni Pablo sa panahon niya, sabihin na natin, matalino siya, kung matalino o kung ano man. Hindi yun ang pinangangaral niya. Pinangangaral niya, maliwanag. Anong sabi niya sa 23? Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristo ang ipinako sa krus. Yung Kristong ipinako sa krus, ang kanilang pinangangaral. Kaya kanino pinangangaral ni Pablo? Tinaturo sa mga hentil. Doon sa labas, sabi ni Pedro, sa inyong pangako sa mga Israelita at sa inyong mga anak at sa malayo. Pag sinabing malayo, malayo sa bansang Israel. So si Pablo naman ang inasay ng Panginoong Yesus sa mga nasa malayo. Tignan natin. Dito po sa Gawa, chapter 26. Ang sabi sa 12, yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare o saserdote. 13. Nang katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa sa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay napasubasub sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan para kang sumisikat sa matulis. Sa 15, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig.
16, tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at siya'y pagkikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguin ko sa iyo. Sa sinugo si Pablo? Sa mga Hentil, sa labas, sa malayo. Inassign si Pablo sa mga Hentil. Tayo pong Pinoy, mga Hentil tayo. 18, susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, hibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Amen. Ayun po, ang nagtalaga kay Pablo, si Jesus, sa mga Hentil bilang apostol. Yung Hentil po, yung nasa malayo, sa labas ng Israel, malayo. Pilipinas, malayo. Pilipino, Hentil. Kaya yung sulat ni Pablo, intended po sa ating mga kahentilan. Tandaan niyo po yan. Wala po pinangangaral si Pablo, kundi isa lang, Jesus Christ. Tandaan niyo po yan. Panahon na po isuko natin ang buhay kay Jesus. Kayong mga hindi pa nagsusuko ng buhay kay Jesus, isuko niyo na po. Panahon na po ng pagsuko. Bakit? Baka dumating si Jesus, maiiwan kayo. Maiiwan kayo dito. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo, kaibigan. Pagdating po sa Biblia, wala pong biro-biro yan. Tandaan niyo, maigpit po ang Diyos yan. Ang mali dyan, mali. Ang tama ay tama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa patutuho mo sa amin na sa liwanag ng iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. O sakali man po, yung nanonood, nakikinig ng video ito, hindi pa po hayos sa iyo ang kanilang pananampalataya, Panginoon, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang po pwedeng magpabago sa kanila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, panahon na po, Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, suko nyo na po. Kausapin nyo po ng lihim si Jesus. Handa po siyang maginig. Po? Sige po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Medyo malamok dito sa ibaba. God bless us all po, Bye-bye.